Nagsisimula ang kwento sa pinuno ng opposition party, si Carl Allen, na kasalukuyang nagsisilbi bilang council member. Dumadalo siya sa isang pulong na dapat ay tumalakay sa kaguluhang kumakalat sa rehiyon ng Tamil. Pero imbes na maresolba ang problema, nauwi ito sa mainit na pagtatalo ng akusahan siya ng isa pang miyembro bilang ugat ng lahat ng kaguluhang nangyari mula nang maluklok siya sa posisyon. Dahil sa kahihiyang inabot niya sa harap ng lahat, inutusan ni Carl Allen ang kanyang mga tauhan na ayusin ang taong nang ahas kumalaban sa kanya. Kinagabihan, ang kawawang lalaking nagpasimula ng gulo ay inilibing ng buhay bilang babala sa iba. Mula roon, nagsimulang umusbong ang paghihiganti. Ito ang Phoenix. Pagkatapos nito, tumutok ang kwento sa isang binatang nagngangalang Surya, na nakatira kasama ang kanyang ina at nakatatandang kapatid na si Kara. Kahit payak ang kanilang pamumuhay, masaya at magkakalapit ang pamilya. Lalo na si Kara, na kontento dahil sa kanyang mabait na kasintahan, isang babaeng tanggap ang kanilang kahirapan at hindi nagrereklamo. Pareho sina Surya at Kara na MMA fighters, parehong nagsasanay sa iisang academy. Para sa kanila, ang paglalaban ang tanging pag-asang maiangat ang kanilang pamilya, umaasang magkakaroon sila ng matatag na kita mula rito. Isang gabi, habang nanunood ng TV si Surya, biglang nawala ng kuryente. Yun pala, pinaputol ng mga tao ni Carl Allen ang kuryente sa buong lugar para sa isa nilang event. Dahil sa inis, lumabas si Surya para komprontahin sila. Kinagabihan, lalo pang nag-init ang ulo niya nang harangin ng convoy ni Carl Allen ang kalsada malapit sa kanilang bahay. Isa sa mga tauhan ni Carl Allen ang nang-provoke kay Surya, halos mauwi na sa away. Pero bago pa lumala ang sitwasyon, agad siyang hinayla ni Kara palayo. Habang papalayo sila, narinig nila ang balitang magpapaligsahan si Carl Allen ng malaking MMA tournament, at ang mananalo ay makakakuha ng permanenteng trabaho sa kanyang port. Samantala, ang relasyon ni Kara at ng kanyang kasintahan na si Kalay ay lihim mula sa lahat, pati sa pamilya ni Kara. Kaya nang madiskubre ito ng kapatid ni Kalay na si Ding, nag-umpisa siya ng gulo. Kaagad niyang sinabi ito sa kanilang pamilya. Ngunit imbes na magalit, sinabi ng kanilang ama na gusto niya si Kara dahil mabuti itong tao. Ngunit nag-aalangan siya dahil wala pa itong matinong trabaho. Kaya nangako si Kara na mananalo siya sa MMA competition para makakuha ng trabaho sa port ni Carl Allen. Dumating ang araw ng paligsahan. Dumagsa ang mga mandirigma mula sa buong Tamil, at maging ang ilang miyembro ng parlamento ay dumalo, kasama si Carl Allen mismo. Matitinding laban ang naganap, bawat isa ay todo bigay. Sa huli, 4 na lang ang natira sina Surya, Kara, Ding, at ang anak mismo ni Carl Allen, si Jagan. Sa semifinals, nagharap sina Kara at Ding. Samantala, kahit may galit si Surya kay Jagan dahil sa kay-abangan nito, nagdesisyon siyang umatras mula sa torneo para bigyan ng pagkakataon ng kanyang kapatid na makuha ang trabahong pinapangarap nito. Dumating ang finals, Kara laban kay Jagan. Mabagsik at brutal ang laban. Sa unang round, bagsak ng bagsak si Kara sa bigat ng tira ni Jagan. Pero sa second round, nakabawi siya at muntik nang patumbahin ang kalaban bago tumulog ang bell. Pero matapos ang round, dugmuhang sinakta ni Jagan si Kara mula sa likod, walang kahit anong sportsmanship. Dahil ayaw makita ni Carl Allen na matalo ang anak niya, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na alokohan si Kara ng malaking pera upang ibigay ang laban. Pero tumanggi si Kara, hindi pera ang habol niya, kundi isang marangal na trabaho para maipagpatuloy ang buhay at may kasal kay Kalay. Sa ikatlong round, buong tapang at determinasyon ang pinakawalan ni Kara. Hindi siya nagbigay ng kahit anong puwang sa kalaban. Sa huli, tinalo niya si Jagan. Nagiyakan at nagpalakpakan ang mga tao. Pero ang mukha ni Carl Allen ay puno lamang ng galit. Ang anak niyang talunan ay duguan at nasa kritikal na kondisyon. Dahil dito, inutusan ng asawa niyang si Maya ang kanilang mga tauhan na hanapin at patayin si Kara. Samantala, nakipagkita si Kara kay Kalay sa isang tahimik na tulay para pag-usapan ang kanilang kinabukasan. Ngunit biglang sumalakay ang mga tauhan ni Carl Allen. Para protektahan si Kalay, itinulak siya ni Kara mula sa tulay upang makatakas. Pero si Kara, hindi nakaligtas. Umuwi si Kalay na umiiyak at wasak ang puso, at sinabi kay Surya ang nangyari. Hindi nag-aksaya ng oras si Surya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa tulay,
Umaasang buhay pa ang kanyang kapatid. Pero wala kahit anong bakas ni Kara. Dahil sa labis na pagkabalisa, nagpunta ang pamilya sa pulis upang i-report ang pagkawala niya. Ngunit imbes na tumulong, nagwalang bahala ang opisyal at sinabing kasalanan daw ni Kara ang nangyari sa kanya. Lumabas na nabayaran pala ng kampo ni Kara Galan ang mga pulis upang hindi aksyonan ang kaso. Dahil sa kawalan ng sagot, nagsimulang mag-ikot sina Surya at ang kanyang coach sa buong syudad para maghanap ng kahit anong palatandaan ni Kara. Samantala, ang kanilang ina ay pumunta sa ospital upang humingi ng kapatawaran kay Kara Galan dahil sa insidenteng nag-iwan kay Jagan sa kritikal na kondisyon. Pero imbes na awa, sinampal siya ni Maya ng malamig at walang pakiramdam. Pag-uwi ni Surya, bagsak ang loob niya. Wala pa rin siyang natagpuang kahit anong impormasyon tungkol sa kanyang kapatid, at ngayon nalaman pa niyang hinamak at binastos ang kanilang ina ng mga taong sum-iris sa kanilang buhay. Kinabukasan, habang nasa trabaho ang ama ni Kalay, nadiskubre niya ang nakagigimbal na tanawin, nakabitin ng bangkay ni Kara, malubha at brutal ang sinapit. Mabilis na kumalat ang balita, at binalot ng matinding dalamhati ang buong pamilya. Wasak ang ina, gumuho si Surya, at si Kalay, labis ang pagkasira ng loob na nagawa niya ang isang bagay na hindi maisip ng sinuman dahil sa sobrang pighati. Halos hindi matanggap ni Surya ang nangyari. Hindi niya inakalang mauuwi ang lahat sa ganitong bangungot. Isang dating council member na kilala sa integridad na si Cassie ang hayagang sinisi ang mga pulis dahil sa kanilang kabiguan na hawakan ng maayos ang kaso. Sa kabila ng paulit-ulit na paghingi ng tulong ni Surya, dumating pa mismo sina Kara Galan at ang kanyang mga tauhan sa burol ni Kara, parang walang nangyari. Nakapanlulumong nakatayo sila roon, walang pagsisisi, at tila ba kontento pa sa nangyari. Dito tuluyang nas agad ang pasensya ni Surya. At nang sabihin pa ng tiwaling opisyal na si Ding daw ang pumatay kay Kara, tuluyang nabuwal ang kontrol niya. Sa sobrang galit at sakit, pinatay ni Surya si Kara Galan sa harap ng lahat, hindi na kayang tiisin ang pagiging ipokrito nito. Dahil dito, nakulong si Surya. Galit na galit si Maya at ang anak nilang si Diva. Nangako silang maghihiganti, at mabilis na kumalat ang balita ng pagpatay sa telebisyon sa buong bansa. Sa korte, inamin naman ni Surya ang kanyang ginawa, ngunit dahil menor de edad pa siya, ipinadala siya ng hukom sa juvenile facility imbes na sa kulungan ng matatanda. Pagdating niya roon, iniutos ng warden na gamutin muna ang kanyang sugat bago siya ikulong. Sa loob ng selda, tinakot siya ng ibang preso na babalikan siya kapag nagkaproblema sila. Wala ni isa sa kanila ang may ideya kung sino talaga siya. Samantala, inatasan ng Police Commissioner si Inspector Ravi na imbestigahan ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Kara Galan. Sinimulan niyang tanungin ang magkabilang panig. Sinabi ng kampo ni Kara Galan na walang dahilan si Surya, samantalang ang iba ay naglarawan sa kanya bilang mabuting bata na naitulak ng trahedya. Nang bisitahin ni Ravi si Maya, agad niyang naramdaman ang kaiabangan at pagiging mapang-abuso ng pamilya ni Kara Galan. Imbes na tumulong, inikot ni Maya ang usapan at tinangkang takutin si Ravi gamit ang kanilang kapangyarihan. Kasabay nito, ang kanang kamay ni Kara Galan na si Mugan ay nagdesisyong kumilos ng sarili. Ginamit niya ang kanyang koneksyon para suhulan ang isang tiwaling tauhan sa kulungan at nagpadala ng mensahe sa gang ni Gona, ang kinatatakutang bilanggo doon. Isang gabi, habang bumabalik si Surya sa kanyang selda, napansin niya ang kakaiba. Unti-unting lumalabas ang iba pang preso. Bago pa siya makariyak, pinalibutan siya ni Nagona at ng kanyang grupo. Ikinandado ng insider ang selda, isinara silang lahat sa loob. Akala nila madaling target si Surya. Nagkamali sila. Sa isang maalab at marahas na pagsabog ng galit, lumaban si Surya, pinakawala ng lakas na hindi inaasahan ng kahit sino. Ilang sandali lang, lahat ng kasapi ng grupo ni Gona ay nakabulagta. Nagtaka ang buong kulungan, pati ang tiwaling insider ay natigilan, huli na nang maisip niyang hindi ordinaryong tao si Surya. Nagsimula nang magtanong ang lahat, sino ba talaga ang batang ito? Samantala, pinuntahan ni Marimuto si Maya sa bahay nito upang hikayatin siyang tumuloy sa political legacy ni Kara Galan at pumalit bilang council member. Una, tumanggi si Maya, pero pinilit siya ni Marimuto. Natatakot siyang maaga ng iba ang kapangyarihan nila. Napagtanto ni Maya na kailangan niyang protektahan ang kanilang dinastiya.
Kaya inutusan niya si Murugan na patayin si Surya bago ang nalalapit na eleksyon. Sumunod si Murugan at tinawagan ang kilalang gangster na si Pablo, isang taong kilala sa kanyang kalupitan at walang awang pagpatay. Sa loob ng kulungan, lumaki ang reputasyon ni Surya matapos ang laban niya sa grupo ni Gona. Nirerespeto na siya ng lahat, itinuturing na lider. Pero nanatili siyang kalmado at mapagpakumbaba, hindi niya hinayaang baguhin siya ng kapangyarihan. Pagkatapos, nagkita sina Pablo at Murugan sa isang maliit na kainan upang pag-usapan ang plano. Nagmayabang si Pablo tungkol sa kanyang grupo, na tinatawag niyang mga pinakamarahas na mamamatay, na meron siya. Para makapasok sa juvenile prison, kailangan munang gumawa ng krimen ang mga tauhan niya. Ang unang target nila ay si Cassie, ang dating council member na lantarang kumalaban sa katiwalian ni Caragalan. Pagkatapos patayin si Cassie, naaresto ang grupo ni Pablo at dinala sa parehong kulungan kung saan nakakulong si Surya. Pagdating nila, agad silang inihatid ng tiwaling insider sa kanilang mga selda. Sumiklab agad ang tensyon ng asarin ng isang kasama ni Surya ang isa sa mga tauhan ni Pablo. Habang nangyayari ito, kumuha ng nakatagong armas ang insider, naghahanda sa susunod na atake. Hindi nagtagal, kumilos ang grupo ni Pablo. Anabangan nila si Surya sa bathing area ng kulungan, 10 laban sa isa. Ngunit hindi natakot si Surya. Sa bilis at galit, isa-isang bumagsak ang mga kalaban hanggang walang natira. Nabaga man siya at malubhang nasugatan, nakaligtas siya. Dinala siya agad sa ospital para gamutin. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kaguluhan sa kulungan, umabot sa police commissioner at media. Inutusan ng commissioner si Inspector Ravi na resolbahin ang problema bago pa lumaki ang iskandalo. Agad siyang nagtungo sa ospital upang tingnan ang kalagayan ni Surya at ng mga nakaligtas. Samantala, nalaman ni Murugan mula sa insider na nabigo na naman sila. Galit na galit siyang nanood ng balita na nagpapatunay sa kabiguan. Sa ospital, ang isang mabait na gwardya na si Patel ay nakaramdam ng awa para kay Surya. Alam niyang naging target ito ng makapangyarihang kaaway. Narinig ni Patel ang insider na nagbabalak ng panibagong pag-atake. Sa pagkakataong ito, habang ini-escort si Surya papunta sa korte, nagmamadaling bumalik si Morgan kay Maya at inamin na nabigo siya muli. Galit na galit si Maya at binalaan siyang kapag hindi niya napatay si Surya sa lalong madaling panahon, siya mismo ang gagawa nito. Kinagabihan, dinala si Surya sa korte sa ilalim ng mahigpit na seguridad ng pulisya. Sa pagdinig, hindi makapaniwala si Inspector Ravi nang sabihin ng warden na ang naganap na karahasan ay dahil lang daw sa depresyon ng mga preso. Maging ang hukom ay nena sa katawa-tawang palusot na iyon. Para protektahan si Surya, iniutos ng hukom na ilipat siya sa isa pang juvenile facility na mas mahigpit ang seguridad at inatasan si Ravi na personal na bantayan ang kanyang kaligtasan. Pero paglabas ni Surya ng korte, biglang sumugod ang isang grupo ng mga lalaki para atakihin siya. Sa gitna ng kaguluhan, sina Murugan at ang kanyang grupo ay sinimulan ng huling pagtatangka na patayin siya. Mabilis ang tira nila, ngunit lumaban si Surya ng todo. Nang tumigil ang ingay, bagsak ang lahat ng tauhan ni Murugan. Muli, si Surya lang ang nakatayo at humihinga. Matapos ang kaguluhan, tuluyang naunawaan ni Inspector Ravi ang katotohanan. Hindi kailanman naging kontrabida si Surya. Siya ay target lamang ng mga makapangyarihang tao tulad ni Maya at ang mga kurakot nitong kakampi. Pagbalik sa juvenile prison, galit na galit ang warden sa insider na tumulong sa pag-orchestra ng mga pag-atake. Nasira ang reputasyon ng buong pasilidad. Pero hindi nagtagal, nagulat silang pareho ni Inspector Ravi nang kusang bumalik si Surya sa kulungan. Ipinaliwanag ni Surya na bumalik siya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa layunin, nais niyang ibalik ang hustisyang sinira ng kasakiman ni Caragalan. Ang sarili niyang kapatid ay pinatay dahil tumanggi itong sundin ang utos ng tiwaling politiko. Kahit narinig ito, nakiusap si Inspector Ravi na tumakas na si Surya habang may pagkakataon pa, ayaw na niyang makita itong masaktan. Pero tumanggi si Surya, pinili niyang manatili at harapin ang anumang darating. Samantala, iniulat ni Murugan kina Ma at Marimuto ang sunod-sunod niyang pagkabigo. Galit na galit si Ma at tinawag siyang walang silbi, habang si Diva, anak ni Caragalan, ay nagsawa na sa mga rason. Sa gigil, pinatay ni Diva si Murugan at ang buong grupo nito.
Determinado na tapusin ang lahat, tinawagan ni Marimuto ang police commissioner at binalaan itong ihanda ang lahat ng pulis. Balak niyang magpadala ng sariling hukbo para lusubin ang kulungan at patayin si Surya. Agad na inalerto ng commissioner ang warden at iniutos na higpitan ang seguridad para sa paparating na panganib. Pagbalik ng warden, pinakiusapan niyang tumakas na si Surya bago mahuli ang lahat. Pero matatag itong tumanggi, hindi siya tatakbo. Mananatili siya at lalaban. Pagsapit ng gabi, bumigat ang hangin sa tensyon. Sa loob ng kulungan, naghanda si Surya at ang mga preso na kakampi niya para sa nalalapit na labanan. Kinuha nila ang anumang armas na mahahanap nila, handang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ilang sandali lang, dumating na si Diva at ang kanyang mga tauhan ng buong lakas. Sumabog ang kaguluhan sa loob ng kulungan. Isang marahas na digmaan ang bumalot sa lugar, santukan, pamalo, apoy, at puro karahasan. Pero kahit mas marami ang kalaban, lumaban ang grupo ni Surya ng may estratehiya at pagkakaisa. Isa-isa, bumagsak ang mga tao ni Diva. Hanggang si Diva na lang ang natira. Lumapit si Surya, dala ang alaala ng kanyang kapatid na si Kara at ng babaeng minahal niyang si Kalay. Naglaban sila ng ubos lakas, bawat suntok puno ng galit at sakit. Sa huli, nagtagumpay si Surya. Natalo niya si Diva at naipaghiganti ang pagkamatay ni Kara at Kalay. Sa wakas, naibalik ang hustisya. Pagkatapos ng labanan, nagsagawa ng imbestigasyon ng pulisya at natuklasan ang katotohanan sa likod ng sabuatan. Inaresto sina Maya at Marimuto dahil sa pang-aabuso ng kapangyarihan at pag-orchestra ng karahasan. At dyan nagtatapos. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, mag-subscribe ka na idol para updated ka sa susunod na video.